Ika nga nila, ang taong palaging tahimik at mabait ay napakadelikado kapag nagalit. Gaya ng lalaking ito, kahit pag nakawan mo na siya, ibibigay niya pa sa'yo ang kanyang pera. Pero, wag mo lang nanakawin ang mahal niya sa buhay. Dahil kapag siya ang gumanti, siguradong hindi mo magugustuhan. Kahit magpadala ka pa ng pinakamahusay na sniper, ay hinding-hindi mo siya tatamaan. Magpadala ka man ng pinakamahusay na assassin o kahit ilang libong sundalo para patayin lang siya, ay siguradong mabibigo ka. So sino ba ang lalaking ito? Tara, samahan niyo ako at talakayin natin ang pelikulang pinamagatang Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng grupo ng mga sundalo na nagsasagawa ng kanilang tactical training kung paano mahuhuli ang ghost na ginagampanan ng isa sa kanilang kasamahan. Ang ghost ay palayaw ng isang legendary warrior na napakahusay sa labanan lalo na sa close combat. Kaya naman bumuo sila ng isang unit para sa pagsasanay kung paano huhulihin ang ghost. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang dapat sana na pagsasanay lang ay naging makatotohanan dahil ang nasabing ghost mismo na huhulihin nila ay isa-isa na silang pinapatay. Lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang batang babae na nagngangalang Sachi, naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Napansin niya ang patay na pusa na nasagasaan, at dahil naawa siya dito, kinuha niya ito para ilibing, at wala siyang pakialam sa mga kaibigan niya na pinagtatawanan siya. Dumating siya sa dalampasigan para ilibing ang pusa. Pagkatapos nun, nagtungo siya sa convenience store upang makipagkita sa kanyang tiyuhin. Habang naglalakad, tinitingnan si Sachi ng mga tao dahil sa mancha ng dugo sa kanyang raincoat. Pagdating niya sa loob ng convenience store, hinahanap niya ang kanyang tiyuhin. Bigla na lang, naramdaman niyang may nahulog sa kanyang ulo, na isa palang candy at ginulat siya ng kanyang tiyuhin na nagngangalang Toshiro. Pagkatapos pumunta sila sa isang restaurant para maghapunan. Ang may-ari ng restaurant ay kaibigan ni Toshiro na si Mori. Doon ay kumain sila at nagkakwentuhan. Kinagabihan, mahimbing na ang tulog ni Sachi habang si Toshiro naman ay hindi makatulog dahil binabagabag siya ng kanyang nakaraan noong siya ay nasa mersenaryo pa. Lumalabas na si Toshiro ay dating sundalo na may codename na Ghost. Pagkatapos ininom niya ang kanyang gamot sa depresyon upang tulungan siyang iwaksi ang kanyang trauma sa nakaraan. Pumunta siya sa convenience store para kumain pero naaalala niya pa rin ang kanyang nakaraan na kahit ang customer ay nabigla dahil sa kakaibang kilos niya. Kinabukasan nagpakonsulta si Toshiro sa isang babaeng psychiatrist para sa mga reklamong nararamdaman niya kamakailan lang. Sinimulan niyang ipahayag na madalas niyang napapanaginipan ang maraming tao na pinatay niya, ngunit paggising niya, naaamoy niya pa rin ang kanilang dugo at nakakaramdam pa rin ng killing instinct. Kaya tinanong siya ng psychiatrist kung hindi ba siya nakukonsensya pumatay ng tao, at tugon ni Toshiro na hindi. Matapos magpakonsulta, bumalik si Toshiro sa kanyang trabaho, ngunit sa kasamaang palad dalawang kriminal ang dumating at tinutukan siya ng kutsilyo habang hinihingi ang pera. Nakakagulat dahil binigay niya lang ang pera sa magnanakaw at pinalitan niya ang ninakaw na pera ng tindahan gamit ang sariling pera. Kahit na madali lang sa kanyang lumaban, hindi niya ito ginawa dahil ayaw niyang magsanhi ng gulo sa convenience store. Lumipat ang eksena kay Sachi na nasa ospital para bisitahin ang kaibigan ni Toshiro na si Kenji. Tila ba si Toshiro at Kenji ay matalik na magkaibigan? Lumalabas na sila pala ay dating magpartner noon sa mersenaryo ngunit ngayon si Kenji ay hindi na makapaglakad dulot ng pinsalang tinamo niya. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam na sila kay Kenji. Pero biglang nakaramdam si Kenji ng masamang presensya. Sa kabilang banda, naramdaman na din pala ito ni Toshiro kaya pinauna niya na si Sachi at nagdahilan na may nakalimutan lang daw siya sa ospital. Maya-maya ay dumating siya sa sentro ng syudad at sinusubukang suriin kung sino sa karamihan ang gustong pumatay sa kanya.
Matapos nun, naglakad si Toshiro ng walang ekspresyon na para bang normal lang. Sa kabilang banda, si Sachi, na sumisilong sa tapat ng bahay habang hinihintay si Toshiro, may isang misteryosong lalaki ang humawak sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Toshiro. Lumipat ang eksena at pinakita ang isang babae sa elevator na minamanyak ng dalawang lalaki. Kaya naman inalok niya ang kanyang katawan sa kanila sabay binugbog niya sila. Samantala, pinakilala tayo sa dalawa pang individual na si Phantom at Casper. Si Phantom, na leader ng Phantom Group, ay dati palang boss ni Toshiro noong ito ay nasa mersenaryo pa. Lumalabas na sila pala ang nagpadala ng mga assassin na gustong pumatay kay Toshiro. Habang si Toshiro ay naglalakad pa uwi, kinumpronta na naman siya ng ilang mga assassin na gustong pumatay sa kanya, ngunit gaya ng inaasahan ay wala din binatbat ang mga ito sa kanya. Pagkatapos tumungo siya sa convenience store para kumain, pero naramdaman niyang may papalapit na namang kalaban na nagpapanggap bilang mga health workers. Matapos kumain, dalawang lalaki ang dumating. Pero alam na ni Toshiro na ang dalawang lalaking ito ay ipinadala ni Kenji para tulungan si Toshiro sa laban nito. Sila ay sina Orsen at Hikaru na nag-alok ng kanilang tulong kay Toshiro upang labanan ng Phantom Group. Pagkatapos pumunta siya sa payphone para tawagan si Sachi, pero bigla siyang inatake ni Nut. Matapos patayin si Nut, sinabi niya kay Sachi na manatili muna siya kay Mori dahil hindi raw siya makakauwi ngayong gabi. Kalaunan naghahanda na sina Orsen at Hikaru ng kanilang mga gagamiting armas para sa isang misyon. Habang naghahanda, pinag-uusapan nila si Toshiro. Lumalabas na 3 taon na pala mula nang magretiro si Toshiro bilang mersenaryo. Si Toshiro din pala ang binansagang legendary ghost na napakahusay sa labanan. Dahil sa nagawang kasalanan ni Toshiro sa Phantom Group, pinapatay nila siya. Subalit nang matuklasan ng Phantom na si Toshiro ay buhay pa rin, kaya patuloy siyang hina-hunting ng mga Phantom. Inihayag na ang mga Phantom pala ay mayroong negosyo kung saan ini-exploit nila ang mga atab. Pero tumutol si Toshiro sa ilegal na gawain ng organisasyon at dito na siya nagsimulang kalabanin ang Phantom. Isa sa mga bata na iniligtas ni Toshiro sa kamay ng Phantom ay si Sachi. Sa kabilang banda, nag-iisip pa rin ng plano si Phantom at Casper kung paano nila mapapatay si Toshiro. Bigla na lang silang nakatanggap ng tawag mula sa misteryosong tao na nagngangalang Abyss Walker. Sinabi ni Walker na si Toshiro ay kanyang target at wag daw silang makikialam. Lumalabas na si Abyss Walker pala ay dating kaibigan ni Toshiro na kasing husay din ni Toshiro sa pakikipaglaban at sila ang pinakamahusay na sundalo ng Phantom noon. Ngunit ngayon ay magkaaway na sila dahil sa magkaiba nilang layunin. Lumipat ang eksena kung saan binisita ni Toshiro si Kenji para talakayin ang patungkol kay Orsen at Hikaru na inatasan ni Kenji para tulungan si Toshiro sa misyon nito. Inamin ni Kenji na sila ay mga baguhan pa, kaya nag-aalala siya na baka makasagabal lang sila kay Toshiro. Ilang sandali, nang aalis na si Toshiro, nagmakaawa si Kenji na isama siya sa misyon nito, gayunpaman tumanggi si Toshiro dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Kenji. Pagkatapos nakipagkita na si Toshiro kina Orsen at Hikaru para tingnan kung nakahanda na ba ang mga armas na gagamitin nila. Ilang araw ang lumipas, nang si Sachi ay lumabas ng bahay, nilapitan siya ni Casper na kalaunan agad siyang dinukot. Agad din naman tinawagan ni Mori si Toshiro para ipaalam na nawawala si Sachi. Pero tumugon lang si Toshiro na nasa kanya raw si Sachi at wag siyang mag-alala na ipinagtaka naman ni Orsen at Hikaru. Pero sinabi sa kanila ni Toshiro na batid niya na dinukot ng Phantom si Sachi at parte ito ng kanyang plano upang matunton niya ang hideout ng Phantom dahil naglagay pala siya ng tracker kay Sachi. Kinabukasan, matapos malaman ng headquarters ng Phantom sa pamamagitan ni Sachi, tinalakay nila kung paano lulusubin ang base. Sinabi ni Toshiro na hindi madali ang haharapin nilang laban dahil ang Phantom ay may libo-libong sundalo sa paligid. Ngunit pinalakas din naman ni Toshiro ang kanilang loob na sinasabing wag silang mag-alala dahil kayang-kaya niya itong ubusin. Pagkatapos sinimulan na nilang isa-isahin ang pagpatay sa mga sundalo sa paligid.
Nagpaputok si Toshiro ng baril bilang hudyat upang maakit ang atensyon ng ilan pang mga kalaban. Sa kabilang banda, hindi rin papahuli sina Orsen at Hikaru at pinakita din nila ang kanilang kakayahan. Sa gitna ng labanan, lumalabas na nandoon din pala si Abyss Walker na pinapatay ang sundalo ng Phantom, pero ang pinaka-goal talaga nito ay mapatay ang legendary ghost na si Toshiro. Naghiwalay ng landas sina Hikaru at Orsen, at nasalubong ni Hikaru si Casper at kaagad silang naglaban. Pero sa kasamaang palad ay hindi umubra si Hikaru at sa huli ay walang awa siyang pinatay ni Casper. Sa kabilang banda patuloy pa rin nakikipaglaban si Toshiro sa hindi mabilang na sundalo na patuloy pa ring dumarami at nadaragdagan. Sumunod, hinarap ni Casper si Toshiro pero gaya ng inaasahan, hindi kayang pantayan ni Casper ang kahusayan ni Toshiro. Sa pagkatanto na hindi siya mananalo, nagpa siya si Casper na pasabugin ang sarili, pero mabilis na pinutol ni Toshiro ang wire ng bomba at nabigo si Casper. Nagkita sila ni Orsen, sinabi ni Toshiro na mauna na siya habang tatapusin niya ang natitira pang mga sundalo. Naramdaman ni Toshiro ang presensya ni Abyss Walker sa likuran pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos pumasok na silang dalawa ni Orsen sa headquarters ng Phantom, at madali nilang pinatay ang mga sundalong nagbabantay sa lugar, hanggang sa wakas natagpuan na ni Toshiro si Sachi sa isang silid na natatakot. Gayunpaman, kailangan niyang umalis muli para hanapin si Phantom upang resolbahin na ang lahat ng problemang ito, kaya ipinaubaya niya muna kay Orsen na protektahan si Sachi. Patuloy na hinarap ni Toshiro ang ilan pang mga sundalo hanggang sa nagkasagupa na nga sila ni Abyss Walker. Mapapansin na pareho silang dalawa ng estilo sa pakikipaglaban. Halos magkapantay din sila ng bilis, lakas, at husay. Pero sa huli ay mas nanaig pa rin si Toshiro at tinapos niya si Walker sa isang malakas na suntok. Matapos nun ay tinawagan ni Toshiro si Orsen para kamustahin si Sachi, pero biglang lumitaw si Phantom sa harapan niya. Inihayag ni Phantom na lahat ng ito ay isang bitag lang upang dalhin si Toshiro sa kanyang base at magkaharap sila. Ginamit ni Phantom ang espesyal na teknik niya kung saan hinipnotismo niya si Toshiro. Tagumpay na patay ni Toshiro si Phantom, pero sa kasamaang palad ay namatay din siya. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin si Orsen at Sachi sa dalampasigan. Inaalala ni Sachi ang mga nakaraan noong kasama niya pa si Toshiro, at dito na nagtatapos ang pelikula.